Kailangan na po talagang makita nating lahat itong mga dapat ay mangyari at mapanagot ang lahat po na may mga pagkakamali, pang-aabuso sa kapangyarihan simula noon hanggang ngayon. Pero ngayon, umaasa tayo na merong malalaking tao at malalaking mga kaso ang dadating at darating sa paglilitis sa sandigang bayan dahil ang lahat ng may kaugnayan sa korupsyon papunta ng sandigang bayan. Nakikita na natin ito dahil ngayon pa lang. Issue lang po ito. Ito naman ay on record sa Office of the Ombudsman. Sunod-sunod na po ang mga nagpapail ng kaso laban sa malalaking tao. At marami rin pong nagbo-volunteer. Katunayan, inamin na po ng Ombudsman. Merong mga dating politiko, dating congressman, willing nang magsalita at tumulong sa investigasyon ng Ombudsman at ng gobyerno kung sino ang mga posibleng involved, may kinalaman pa sa malawakang korupsyon sa mga project ng gobyerno noon hanggang ngayon. Dating congressman ng Quezon City gusto nang magsalita. Dating congressman ng Quezon Province, so parehong Quezon City sa Metro Manila, Quezon Province, ng mga politiko gusto nang magsalita. Magandang development po yan. Alam nyo ang aking nakikitang dahilan? Dahil nga po, umasa sila, nagkaroon ng pag-asa na seryoso ang Marcos administration na panagutin ang kahit sino. Mula nang ilagay nila ang itinuturing nilang matapang, magaling at walang kinatatakutang Ombudsman Boying Rimulya, may isang kabitenyo na talagang nagtatrabaho. Ito yung record. Sa unang 2 o 3 linggo, ito yung nangyari. Chavit Singson, malaking tao, kinasuhan ng plunder ng mga taga-Ilocos. Vice President Sara Duterte, inireklamo na ng Tindig Pilipinas Civil Society ng grupo ni Kiko Aquino D, anak ng at apo ng dating Pangulong Aquino, laban sa confidential fund ni Sara Duterte, Vice President. Nawalan sila ng pag-asa sa impeachment na siyang tamang proseso o isa sa proseso, pero dahil walang nangyari, umasa sila dito sa Ombudsman. Kaya formal na nilang hiniling at inilapit sa Ombudsman ang kasong ito. Isa pa, yung mag-asawang politiko sa Tarlac, na ating nabanggit na rin, Rivera family, dyan sa Tarlac, kinasuhan din ng graft in corruption at plunder pa rin before Ombudsman. Ayan na po yan, sunod-sunod. Okay? Yung lahat ng malalaking tao, ng mga senador, congressman, dating senador, dating Senate President Escudero, dating House Speaker Martin Romualdez, dating congressman Saldico, at yung iba pang mga senador, maghintay tayo. Darating sa Ombudsman ng kaso. Nandyan na sa ICC, nandyan na sa DOJ, pagdating yan, diretso sa Ombudsman, diretso sa Sandigang Bayan. Ito ang nakikita kong dahilan kung bakit lumalakas ang loob ng mga taong magpail ng kaso. Nagkakapag-asa na. Yan po ang magandang balita. Huwag kayong matakot. People's money ito. Peoples of the Philippines ang complainant laban sa mga corrupt government official, contractor, private sector, at mga taga-DPWH at iba pang opisyal ng gobyerno, opisina ng gobyerno na mayroong korupsyon. Yan ang maitutulong natin sa ating Pangulong Marcos na siya ang nag-expose nito. Siya yung kauna-unahang presidenteng nanindigan labanan ng korupsyon. Binabaliktad lang po ng mga anti-Marcos na korap ang gobyernong ito. Kung korap ang gobyernong ito, walang investigasyon. Pagtatakpan yan. Katulad ng ginawa ng nakaraang mga gobyerno. Walang galit at tapang labanan ang korupsyon at investigasyon. Wala. Puro pananakot lang, pananalita lang, pagmumura lang, warning lang, walang nangyari. Itong kay Pangulong Marcos, aktual na investigation at ang utos, walang kamag-anak.
walang kaibigan, walang kapartido, kasuhan pag may ebidensya. Rule of law, dalhin sa korte, din managot sila sa ating mga batas. Yan ang magandang halimbawa. Kaya tulungan natin ang gobyernong matino, tulungan natin ang mga government official na seryosong panagutin ang mga abusado na paulit-ulit na. Ilang dekada na po tayong ninanakawan. Kaya nga bilyon, trilyon pera ng taong bayan ang nawawala dahil sa mga garapal at kawatan, abusado ng mga opisyal ng gobyerno noon at posibleng ngayon. Wala tayong pinipili. Sabi naman ng Pangulo kahit sino. So, ang korupsyon ay nangyari ngayon at nangyari ng mga nakaraan. Huwag kayong magmalinis na walang korupsyon ng nakaraan, kalokohan yon. Huwag niyo sabihin ngayon lang ang korupsyon, kalokohan yon. Ngayon lang ipinatigil ng totoo ang korupsyon matapos ma-discover ni Pangulong Marcos na garapal, sobra. Dahil tayo binaha, dahil ibinulsa ang pera, binaha dahil dinaya ang mga Pilipino. Yan ang totoo. Okay? Ano pong inyong masasabi at reaksyon dyan? Ako, ulitin ko yung aking suporta at panawagan. Sabi ng gobyerno, magsumbong sa Pangulo, mag-file ng kaso sa DOJ, mag-file ng kaso sa Ombudsman, magsumbong kayo at mag-file ng reklamo sa ICI. Tama yun. Hindi sapat ang isumbong lang. Kailangan magkaroon ng formal na reklamo. Huwag kayong matakot. Protektado ng gobyerno ang mga testigong totoo. Protektado ng gobyerno ang maglalakas ng loob at magmamalasakit laban sa korupsyon. Yan ang kailangan natin. Alam nyo, kung di ako nagkakamali, nasa 30,000 plus na yata yung sumbong sa Pangulo. All over na. Hindi lang Mindoro, hindi lang Pampanga at Bulacan. All over the Philippines ang reklamong nakarating sa Pangulo sa graft and corruption. Pati mga local, governor, mayor, may mga reklamo sa inyo. Hindi lang district engineer, hindi lang DPWH. Marami po. Maging sa Department of Agriculture, maging sa Department of Transportation, maging sa Department of Trade and Industry, lahat na pong ahensya. Nakakarating na sa Pangulo ang sumbong. Kaya nga ang panawagan ng gobyerno, kung pwede, direct na yung inyong filing. Kung merong ebidensya, kuhanan nyo ng picture, ng video, ang mga unfinished business sa inyong lugar, pero bayad na. Sumobra na sa schedule ng project, corruption yan. Pag nakalagay dyan ay 3 months lang yung project, pero 1 taon na hindi pa tapos, may corruption na yan. Pag may nakalagay dyan project, kung magkaanong amount, tapos wala pang sinisimulang kahit kapiraso, corruption na yan. Pag tumagal ng taon ang mga project yan, corruption yan. Kasi walang tumatagal na project dapat ng taon-taon. Dapat 3 months, 6 months may development. Pag walang development sa loob ng ganyang panahon, yan ay meron ng korupsyon. Isumbong na ninyo. Mag-file na kayo ng kaso laban sa inyong governor, sa inyong mayor, sa DPWH, sa senador, congressman na proponent ng mga project. Nandiyan naman ang pangalan ng mga proponent.